Ano ang kayang isalaysay ng isang lumang pitakang gawa sa katad at isang kupas na card mula sa silid-aklatan para sa karamihan? Basura lamang, ngunit para sa isang pamilya. Ito ang naging susi upang buksan ang isang misteryong 3 taon nang nakabaon sa limot. Taong 2010. Sa isang abalang iskinita sa Maynila, isang batang lalaki na nagngangalang Angelo Reyes ang biglang naglaho. Suot niya ang kanyang pangarap, isang pulang damit pambasketball. Ang huling nakakita sa kanya ay ang kanyang pinsan, ang taong lubos na pinagkakatiwalaan ng kanyang ina. Ang kaso ay naging malamig. Walang bakas, walang saksi, hanggang sa isang OFW na tiyo ang umuwi. Dala ang isang pakiramdam na hindi maipaliwanag. At sinimulan ng isang huling paghahanap bago pa mahuli ang lahat. Sa LOP Kwento, aalamin natin kung anong ebidensya ang natagpuan ng isang tiyo sa ilalim ng lupa. At kung paano nito ibinunyag ang isang katotohanang mas masakit pa kaysa sa pagkawala mismo. Unang bahagi, ang pamana sa loob ng isang lumang pitaka. May mga kasinungalingan na hindi nabubunyag sa isang pag-amin. May mga katotohanan na hindi isinisigaw ng isang may sala, kundi ibinubulong lamang ng lupa. At ang kwentong ito ay nagsisimula sa isang katotohanang naghintay ng 1,075 araw sa ilalim ng kadiliman. Hulyo, taong 2013. Tondo, Maynila. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan. Puno ng alikabok at ng walang awang sikat ng araw sa katanghalian, sa isang malawak na lote kung saan ang mga anino ng mga dating bahay ay tila mga multong naglalaro pa rin sa lupa. Ang ugong ng mga paparating na makinarya ay isang malupit na paalala ang nakaraan ay malapit ng mabura. Para sa karamihan, ito ay pag-unlad, isang bagong simula. Ngunit para kay David Santos, ito ay isang desperadong karera laban sa oras. Oras, yun ang kanyang kalaban, si David. Isang lalaking ang mukha ay ginuhitan na ng mga linya ng pagod mula sa 8 taon ng walang tigil na pagtatrabaho sa gitnang silangan. Ay halos hindi na humihinga ng maayos. Bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo at bumabagsak sa tuyong lupa ay tila isang butil ng desperasyon. Nakaluhod siya sa gitna ng mga guho ng isang maliit na bodega. Ang pundasyon na lamang ang natitira sa dating kinatatayuan ng tahanan ng kanyang pinsan. Ang kanyang mga kamay, nasanay sa bigat ng bakal at semento, ay ngayoy gumagamit ng isang kalawangin at halos bunginang pala para hukayin ng matigas na lupa. Mayroon na lamang siyang ilang oras. Ilang oras bago dumating ang dambuhalang bulldozer at patagin ang lahat. Patagin ang lugar na ito. Patagin ang mga alaala. At patagin ang nag-iisang hibla ng pag-asa na mahigpit niyang pinanghahawakan. Bawat pag-angat ng pala ay parang pag-angat ng buong bigat ng 3 taong lumipas. Bawat pagbaba nito ay isang tanong na walang sagot. Ang tunog ng metal na tumatama sa lupa ay isang paulit-ulit na ritmo. Pala, hukay, alikabok, pawis, sa katahimikan ng kanyang isip. Isang pangalan ng paulit-ulit na umaalingong. Leo, nasaan ka? Leo ang tanong na yon ang nagbibigay sa kanya ng lakas. Kahit na ang kanyang mga braso ay nangangalay na at ang kanyang likod ay tila mababali sa sakit. At pagkatapos, isang tunog. Isang tunog na iba sa lahat. Hindi itong matigas at matinis na tunog ng pagtama sa bato. Hindi rin ang malambot at guwang na tunog ng lupa. Ito ay isang tunog na mapurol, mabigat, tila isang bagay na matagal nang nawalan ng buhay at ng hangin sa loob. Uminto si David. Ang kanyang paghinga ay biglang naging mababaw. Ibinaba niya ang pala, dahan-dahan. Halos takot sa kung anuman ang kanyang matutuklasan. Inalis niya ang mga natirang lupa gamit ang kanyang mga kamay. At doon, sa ilalim ng halos isang talampakang lupa, nakita niya ito. Isang bagay na nababalot sa isang marumi at punit-punit na plastik na sako. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang maingat niya itong inaangat mula sa hukay. Tila isang relikya. Isang bagay na sagrado at kasuklam-suklam sa parehong pagkakataon. Pinanggal niya ang plastik. At isang amoy ang kumalat sa hangin. Amoy ng kalumaan, ng pagkabulok sa kahalumikmikan, at ng isang sikretong matagal na itinago. Ito ay isang lumang pitakang gawa sa katad. Ang uri na isinasabit sa balikat. Ang balat nito ay bitak-bitak na. Tila isang tuyong mapa ng kalungkutan. Puno ito ng tuyong putik, na tila mga peklat na nagpapatunay sa mahabang panahon ng kanyang pagkakabaon. Ito ay hindi lamang isang pitaka. Ito ay isang baul. Isang libingan para sa mga alaala. Isang pamanang kasalanan na maingat na itinago. Dahan-dahan niyang binuksan ang kinakalawang na siper. Ang tunog nito ay tila isang ungol. Sa loob,
May dalawang bagay lamang. Dalawang bagay na magpapabago sa lahat. Ang una ay isang card. Isang kupas at halos mabura ng card mula sa pampublikong silid-aklatan ng Maynila. Sa ibabaw nito, may isang maliit at malabong larawan ng isang batang lalaking nakangiti. Isang ngiting abotenga, puno ng buhay at kawalang muwang. Sa ilalim ng larawan, isang pangalan na tila isang suntok sa kanyang sikmura, Leo Santos. Leo Santos, ang kanyang pamangkin. Ang batang nawawala. Ang pangalawang bagay ay isang maliit at mumurahing kwaderno. Ang mga pahina nito ay naninilaw na at mamasa-masa pa rin sa dulo. Nanginginig ang mga daliri ni David habang binubuklat niya ito. Nakita niya ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang pinsan, si Marco Vargas. Ngunit ang sulat ay magulo. Madiin, puno ng galit. Ito ang tala-arawan ni Marco. Nilaktawan ni David ang mga naunang pahina na puno ng paninisi at pagkainggit. Hinanap niya ang huli, at doon, sa huling pahina, nakita niya ang mga salitang magiging dahilan ng kanyang mga bangungot sa mga darating na gabi. Mga salitang isinulat ng may diin at galit. Ang mga letra ay halos bumaon at pumunit sa papel. Hindi niya ako iiwan kailanman. Hindi na. Mananatili siya rito magpakailanman. Sa ilalim mismo ng aking tulugan. Sa lugar kung saan walang makakakuha sa kanya mula sa akin. Siya ay akin. Walang sigaw. Walang higbi. Tanging katahimikan. Ang nakakapasong init ng araw ay tila biglang nawala. Ang ugong ng mga makinarya sa di kalayuan ay naglaho. Sa sandaling iyon, ang mundo ni David ay huminto. Ang kasinungalingan na tumagal ng 3 taon. Ang misteryo na unti-unting pumatay sa kaluluwa ng kanyang kapatid ay nabunyag hindi sa isang korte, hindi sa isang istasyon ng pulis, kundi sa isang maruming kwaderno na hinukay mula sa ilalim ng lupa. Ang katotohanan na hindi sumigaw. Ito ay bumulong mula sa nakaraan. Si David ay napaluhod sa malamig na lupa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kwaderno. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namumuti. Ngunit upang maunawaan ang bigat ng tahimik na pag-aming ito, upang maramdaman ang nakabibinging katahimikan na bumalot sa kanilang lugar sa loob ng 3 mahahabang taon, kailangan nating bumalik sa panahon. Kailangan nating balikan ang araw kung kailan ang isang pulang kamiseta ay basang-basa pa sa sikat ng araw at sa malulutong na tawa ng isang batang nagngangalang Leo. Ikalawang bahagi, ang huling pulang kamiseta. Bumalik tayo sa panahon. Setyembre, taong 2010. Isang umaga na walang ipinagkaiba sa iba. Ang umaga ay dumating na may dalang amoy ng sinangag na bawang at matapang na kape sa isang maliit ngunit maaliwalas na tahanan sa Tondo. Dito, ang buong universo ni Eliza Santos ay umiikot lamang sa iisang araw. Ang kanyang anak, si Elisa. Isang ina na mag-isang nagtataguyod sa kanyang pamilya matapos maagang pumanaw ang kanyang asawa, ay may ngiti na kayang magpaliwanag kahit sa pinakamadilim na umaga. Ang kanyang kaligayahan ay simple. Ito ay nasa bawat halakhak, bawat yakap, bawat mahal kita. Nanay mula kay Leo. Si Leo Santos, 7 taong gulang, ay isang buhawi ng enerhiya na may mga matang kumikinang na parang 2 bituin. Puno ng kuryosidad at walang katapusang mga tanong tungkol sa mundo. Sa umagang yon, ang kanyang pananabik ay hindi maitago. Tila isang kuryenteng dumadaloy sa kanyang buong katawan. Alam niyang may sorpresang naghihintay. Isang bagay na matagal na niyang idinadalangin tuwing gabi bago matulog. Isang hiling na ibinubulong niya sa mga bituin pagkatapos ng almusal. Habang nililigpit ni Eliza ang mga pinagkainan, inilabas niya ang isang kayumangging supot na papel para sa pinakamagaling kong basketbolista. Sabi niya, ang kanyang boses ay malambing. Puno ng pagmamahal, maligayang kaarawan. Kahit hindi pa, ang mga mata ni Leo ay nanlaki na parang 2 platito. Mabilis niyang kinuha ang supot. Ang kanyang maliliit na daliri ay halos magkandaw-gaga sa pagbukas at mula roon ay inilabas ang isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang maliit na puso. Isang pulang kamiseta. Ngunit hindi lang ito basta pulang kamiseta. Ito ang opisyal na uniforme ng pambansang koponan ng basketball na may numerong 7 sa likod. Ang paborito niyang numero. Ang numero ng kanyang idolo. Salamat. Nanay, salamat po, sigaw niya. Ang kanyang boses ay isang purong tunog ng galak na umalingaw-ngaw sa kanilang maliit na bahay. Agad niya itong isinuot sa ibabaw ng kanyang sando. Sakto ang sukat, na tila ginawa para lamang sa kanya. Tumingin siya sa luma at may kalawang ng salamin sa dingding at umikot-ikot. Iniisip ang sarili na tumatakbo sa isang malaking korte. Umi-score para sa bayan. Sa sandaling iyon, siya ang pinakamagaling na manlalaro sa buong mundo. Sa sandaling iyon,
Siya ang hari ng kanilang maliit na kaharian. Pagkatapos ng ilang saglit, lumapit siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin. Nay, pwede po ba akong pumunta kay Kuya Marco? May bago raw siyang bola ng basketball. Maglalaro lang kami saglit sa labas. Pangako, si Marco Vargas. Ang pinsan ni Eliza na nakatira ilang bahay lang ang layo. Isang binatang walang permanenteng trabaho. Madalas na tumatambay sa kanto kasama ang mga kaibigan. Ngunit sa paningin ni Eliza, siya ay isang mabuting tao na naligaw lamang ng landas. Siya ang tumatayong kuya. Ang lalaking katuwang sa kanilang maliit na pamilya tuwing may kailangang buhatin o kumpunihin. Palagi siyang mabait kay Leo. Palaging may dalang murang kende. Palaging handang makipaglaro. Ang tiwala ni Eliza kay Marco ay buo at walang bahid ng anumang pagdududa. Para sa kanya, ang dugo ay mas malapot kaysa tubig. Sige, anak, sabi ni Eliza, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Pero umuwi ka bago magdilim. Ha? Magluluto ako ng paborito mong adobo para sa hapunan? Opo. Nanay, pangako, sagot ni Leo. Hinalikan niya ang kanyang ina sa pisngi at mabilis na tumakbo palabas ng pinto. Ang kanyang pulang kamiseta ay tila isang maliwanag na apoy sa sikat ng araw sa iskinita. Pinanood siya ni Eliza mula sa bukas na pinto. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi habang nakikita niya ang kanyang anak na masayang tumatalon-talon sa pagtakbo. Hindi niya alam na yun na ang huling pagkakataon na makikita niya ang pulang kamisetang yun na may dalang buhay sa dulo ng kalye. Naghihintay si Marco sa labas ng kanyang bahay. Hawak ang isang bagong bola ng basketball na kumikinang pa sa pagiging bago. Ngumiti siya nang makita si Leo na papalapit. Isang ngiti na tila mainit at mapag-aruga. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, sa loob ng ilang segundo lamang habang pinagmamasdan niya ang bata na abot langit ang saya. Isang madilim na isipan ang dumaan sa kanyang utak. Isang isipan na kasing bilis ng isang anino. Malamig at mapait. Napakadali. Ang lahat ng bagay sa kanya. Napakadali. Ngunit mabilis din itong nawala. Pinalitan ng muling pagngiti. Nang salubungin niya ang bata ng isang yakap. Lumipas ang mga oras. Ang sikat ng araw ay humina at naging kulay kahel. Nalagpinta sa kalangitan ng Maynila. Ang amoy ng nilulutong adobo ni Eliza ay kumalat na sa buong kabahayan. Isang pamilyar at nakakaginhawang amoy ng tahanan. Inihanda niya ang mesa para sa dalawang plato, 2 baso, at ang maliit na upuan ni Leo sa kanyang kanan. Ngunit ang upuan ay nanatiling walang laman. Ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang mga ilaw sa poste ay isa-isa nang nagsindi. Nag-iiwan ng mga bilog na liwanag sa madilim na semento. Tumingin si Eliza sa lumang orasan sa dingding. 7:00 na ng gabi. Ang tiktak ng orasan sa katahimikan ay tila biglang naging mas malakas. Mas mabigat. Bawat tunog ay isang paalala. Isang di maipaliwanag na kaba ang nagsimulang gumapang sa kanyang dibdib. Hindi ito isang alon. Ito ay isang malamig na agos na unti-unting tumataas mula sa kanyang tiyan. Ang agos na iyon, ilang minuto lamang ang lumipas, ay magiging isang malakas na bagyo na babago sa kanyang buhay magpakailanman. 3 bahagi ang ulap ng kasinungalingan. Ang kaba sa dibdib ni Eliza ay mabilis na naging isang matinding pag-aalala. At ang pag-aalala ay sumabog upang maging purong takot. Isinuot niya ang kanyang tsinelas at mabilis na lumabas ng bahay. Ang amoy ng adobo ay naiwan sa loob. Isang pangakong hindi matutupad sa gabing yon. Isang hapunan na lalamig sa paghihintay. Ang iskinita ay tahimik. Halos nakabibingi. Ang tanging maririnig ay ang sarili niyang mga yabag na nagmamadali sa sementadong daan. Isang tunog ng lumalaking sindak. Tumakbo siya papunta sa bahay ni Marco. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa kanyang lalamunan. Kumatok siya ng malakas sa pinto. Hindi na nag-abalang maging magalang. Marco, buksan mo ito. Pagkatapos ng ilang sandali na tila isang kawalang hanggan, bumukas ang pinto. Si Marco, na nakapantulog na at may hitsurang inaantok, ay lumabas na may ekspresyong nagtataka. Ate Eliza, gabi na po. Bakit po si Leo? Nariyan pa ba si Leo? Tanong ni Eliza. Ang kanyang hininga ay putol-putol. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap sa loob ng madilim na bahay. Kumunot ang noo ni Marco. Isang perpektong pagganap ng pagkalito. Si Leo, naku? Ate, kanina pa umuwi. Mga 1 oras na siguro ang nakalipas. Nakpalam siya. Sabi niya uuwi na para sa hapunan. Bakit? Hindi pa ba siya nakakauwi sa inyo? Ang mga salitang yon ay parang isang malaking batong bumagsak sa tiyan ni Eliza. Walang laman. Malamig. Hindi. Hindi pa siya umuwi. Ang balita ay mabilis na kumalat.
Tulad ng apoy sa tuyong damo sa gitna ng tagaraw, ang tahimik na gabi ay biglang napuno ng mga boses. Ngang mga yabak na mga aninong gumagalaw. Ang mga kapitbahay ay isa-isang lumabas mula sa kanilang mga tahanan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala. Ang diwang bayanihan, ang likas na pagtutulungan ng mga Pilipino sa oras ng krisis, ay agad na nabuhay. Ang mga lalaki ay nag-organisa ng maliliit na grupo. Ang mga babae ay naglabas ng mga flashlight. Ang kanilang mga sinag ay sumasayaw sa mga madidilim na sulok. Ang buong komunidad ay naging isang malaking pangkat ng paghahanap. Leo, nasaan ka? Anak, ang sigaw ni Eliza ay isang punyal sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses, na dati malambing, ay ngayon basag at puno ng sakit. Ito ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa mga eskinita. Ngunit ang tanging sumasagot ay ang alingaw-ngaw mismo. Sa gitna ng kaguluhan, si Marco ang tila pinakaabalang tao. Siya ang nasa harapan. Hawak ang pinakamalakas na flashlight. Siya ang nag-aayos ng mga grupo. Siya ang nagbibigay ng direksyon. Siya ang umaalalay kay Eliza sa tuwing ito ay napapaluha. Ang kanyang mga braso ay isang tila matatag na kanlungan. Ginampanan niya ang papel ng isang perpektong pinsan. Isang matatag na haligi sa gitna ng unos. At pagkatapos, sa kasagsagan ng paghahanap, nang ang lahat ay pagod na at nawawalan na ng pag-asa, ginawa ni Marco ang kanyang pinakamahalagang galaw. Isang galaw na magtatakda ng landas ng mga susunod na taon. Nilapitan niya si Eliza at ang ilang mga opisyal ng barangay na kararating lang. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkabalisa. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Ate, mga tanod, may naalala po ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na tila sa takot. Kaninang hapon, habang naglalaro kami ni Leo, may napansin akong isang puting van. Walang plaka. Paulit-ulit na dumadaan sa dulo ng kalye. At parang nakita ko ang isang lalaking hindi taga rito na nag-aalok ng candy kay Leo. Hindi ko lang pinansin nun. Akala ko wala lang. Ang mga salitang yon ay parang isang malakas na kidlat sa isang gabing walang ulap. Isang pahiwatig. Isang direksyon. Isang pag-asa. Ang atensyon ng lahat ay agad na nabaling. Ang puting fan. Ang estranggerong lalaki. Ang mga kwento ng pagdukot na madalas nilang naririnig sa balita ay biglang naging totoo sa kanilang harapan. Isang halimaw na nag-aabang sa kanilang sariling eskinita. Ang paghahanap sa loob ng mga eskinita ay biglang huminto. Ang lahat ng tao, pati na mga pulis na dumating ilang sandali pagkatapos, ay nagbuhos ng kanilang lakas sa paghahanap sa isang multong van. Ang direksyon ng investigasyon ay lumihis. Lumayo mula sa kanilang lugar. Papalayo mula sa bahay ni Marco, habang ang lahat ay nagkakagulo. Tumatakbo patungo sa mga pangunahing kalsada. Si Marco ay tumayo sa isang madilim na sulok. Nakasandal sa isang pader. Pinanood niya ang kanilang pag-alis. At sa ilalim ng dilim, isang halos hindi mapapansing ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Huminga siya ng malalim. Isang hininga ng ginhawa. Ang ulap ng kasinungalingan ay bumalot na sa buong lugar. Isang kasinungalingan na itinanim sa lupa ng takot at kaguluhan ay tumubo upang maging isang matibay na pader na nagtago sa katotohanan. Kung kayo ay naniniwala na ang pader na ito ay dapat gumuho at ang hustisya ay dapat makamit para kay Leo, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba ng salitang hustisya. Ngunit habang ang pader na yon ay nakatayo pa, ang tanging natitira sa likod nito ay isang katahimikan na magtatagal ng napakahabang panahon. Ika-4 na bahagi panalangin sa katahimikan. Lumipas ang mga araw na naging mga linggo. At ang mga linggo ay dahan-dahang gumapang upang maging mga buwan. Ang panahon ay isang magnanakaw. Ninanakaw nito hindi lamang ang oras, kundi pati na rin ang init ng atensyon. Ang mga poster na may nakangiting mukha ni Leo, na idinikit ni Eliza sa bawat poste, pader, at tindahan, ay unti-unting kinupas ng walang awang sikat ng araw at binura ng malalakas na buhos ng ulan. Ang papel ay naging marupok. Ang mga salitang nawawala ay lumabo. Tila ang mismong pag-asa ay nagiging malabo na rin sa paglipas ng panahon. Ang masiglang paghahanap ng komunidad ay humina. Napalitan ng mga buntong hininga at mga tingin ng awa tuwing nakikita nila si Eliza na dumadaan. Ang kaso ni Leo ay naging malamig. Isa na lamang sa mga numerong idinagdag sa mahabang listahan ng mga nawawalang bata sa lungsod. Isang paalala ng kalupitan ng mundo, ngunit para kay Eliza, ang oras ay hindi lumilipas. Ito ay huminto noong gabing yon. At siya ay nanatiling nakakulong sa loob nito.
Ang kanyang buhay ay naging isang ritual ng paghihintay at panalangin. Ang kanyang sakit ay hindi maingay. Ito ay tahimik. Isang bigat na palagi niyang dala-dala sa kanyang puso. Ito ay naroroon sa paraan ng kanyang pagluluto ng 2 takal ng kanin tuwing gabi. Kahit alam niyang isa lang ang kakain, ang sobrang kanin ay inilalagay niya sa isang lalagyan na para bang naghihintay sa isang taong bigla na lang darating. Ito ay naroroon sa paraan ng paglilinis niya sa kwarto ni Leo araw-araw. Tinitiyak na walang alikabok sa mga laruang basketball. Inaayos ang kumot na parang babalik ito anumang oras mula sa paglalaro. Ang kwarto ni Leo ay naging isang sagradong lugar. Isang museo ng mga alaala. Isang lugar kung saan ang oras ay hindi gumagalaw at bawat gabi, walang palya. Lumuluhod siya sa harap ng maliit na altar sa kanilang sala, sa harap ng imahe ni Jesus na may maawaing puso at ng mahal na birhen. Ibinubulong niya ang iisang panalangin. Hindi siya humihingi ng himala. Hinihiling lamang niya na kung nasaan man ang kanyang anak, sana ay ligtas. Sana ay hindi ito giniginaw. Sana ay hindi ito nagugutom. Ang kanyang pananampalataya ang naging kanyang kanlungan. Ang tanging matibay na bagay na kinakapitan niya upang hindi tuluyang gumuho. Sa mga unang buwan, si Marco ay madalas na dumadalaw. Uupo siya sa tabi ni Eliza sa sala. Magdadala ng pagkain na hindi naman niya ginagalaw. At sasabihin ng paulit-ulit, "Pasensya na. Ate, sala hindi ko na lang siya pinayagang umuwi mag-isa. Kasalanan ko ito." Ang bawat salita niya ay tila isang patak ng asin sa sariwang sugat ni Eliza. Ngunit tinatanggap niya ito ng walang tanong. Dahil naniniwala siyang si Marco, tulad niya, ay nagdadalamhati rin sa sarili nitong paraan. Ngunit 1 taon matapos mawala si Leo, sa mismong anibersaryo ng malungkot na araw na yon, nagpaalam si Marco, "Ate, alis muna ako." Sabi niya isang hapon. Ang kanyang mga mata ay nakaiwas. Nakatingin sa sahig. "Pupunta ako sa probinsya. Maghahanap ng trabaho. Hindi ko na kaya rito. Ate, sa tuwing nakikita kita, sa tuwing nakikita ko ang bahay ninyo, naaalala ko si Leo. Ang sakit. Kailangan kong lumayo." Si Eliza, sa gitna ng kanyang sariling pagod at walang katapusang kalungkutan, ay tumango na lamang. Naiintindihan niya, o yun ang akala niya, ang pag-alis ay isang paraan ng pagtakas. At sino siya para pigilan ang isang taong gusto ring takasan ang sakit? Ang pag-alis ni Marco ay nag-iwan ng isang kakaibang kahungkagan, ang uling sinag. Hindi pamilyar na mundo ni Eliza. Ang huling taong may direktang koneksyon sa huling araw ni Leo ay nawala. Siya na lamang mag-isa, kasama ang kanyang mga panalangin at ang walang laman na upuan sa hapagkainan. Isang gabi, tinawagan niya ang kanyang kapatid na si David sa Dubai. Hindi para magreklamo o umiyak. Gusto lamang niyang makarinig ng isang pamilyar na boses. Isang boses mula sa kanilang nakaraan. Sinubukan niyang maging masaya sa telepono. Kinukumusta ang trabaho nito, ang buhay doon. Ngunit si David, sa kabilang dulo ng linya, sa gitnang ang ingay ng isang construction site, ay hindi narinig ang tawa. Ang narinig lamang niya ay isang malawak na espasyo sa likod ng bawat salita. Isang kahungkagan na tumawid sa libu-libong milya at nagtanim ng isang butil ng pag-aalala sa kanyang puso. Isang butil na malapit ng tumubo upang maging isang desisyon na hindi na mababago. Ikalimang bahagi ang tawag mula sa malayo. Libu-libong milya ang layo mula sa Tondo, sa isang mundong gawa sa salamin at bakal. Ang gabi sa Dubai ay isang dagat na mga kumikinang na ilaw. Mula sa 50 palapag ng isang ginagawang gusali, nakatayo si David Santos. Ang kanyang katawan ay pagod ngunit ang kanyang isip ay gising na gising. Sa ibaba, ang mga mamahaling kotse ay dumadaloy na parang isang ilog ng mga alitaptap. Tahimik at walang humpay, ang karangyaan ay nakapalibot sa kanya. Ngunit ang kanyang puso ay nananatili sa isang maliit, masikip, at tahimik na skinita sa Maynila. Ang buhay ng isang OFW, isang overseas Filipino worker, ay isang buhay ng sakripisyo. Si David ay isa sa milyon-milyong Pilipino na iniwan ang kanilang bayan para sa isang pangakong mas magandang kinabukasan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanyang mga araw ay magkakatulad gising bago pa man sumikat ang araw. Trabaho sa ilalim ng nakakapasong init na tila kayang tumunaw ng bakal. At uwi sa isang maliit na kwartong kasama ang iba pang manggagawa mula sa iba't ibang bansa. Ang kanyang tanging kaligayahan, ang kanyang tanging koneksyon sa naiwang buhay, ay ang araw ng sahod. Ang araw kung kailan pumipila siya sa isang remittance center.
Dala ang perang pinagpaguran upang ipadala sa kanyang kapatid na si Eliza. Yun ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Yun ang kanyang paraan ng pagtulong. Ngunit sa loob ng 3 taon, ang bawat padala ay may kasamang bigat. Isang bigat ng pakakasala. Isang pakiramdam ng kawalan ng magawa na parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang kaluluwa. Dahil alam niyang ang pera ay hindi kayang punan ang isang pusong wasak. Alam niyang ang pera ay hindi kayang ibalik ang isang nawawalang bata sa bawat dolyar na kanyang ipinapadala. Naroroon ang isang tahimik na tanong. Sapat na ba ito? Nagagawa ko ba ang tama? Ang huling tawag mula kay Eliza. Ang tawag na yun mula sa dulo ng ika-4 na bahagi. Ang nagpabago sa lahat. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagreklamo. Ngunit ang kanyang boses ay tila isang hungkag na silid. Isang lugar kung saan ang lahat ng emosyon ay matagal nang namatay at tanging alingaw-ngaw na lang ang natitira. Narinig ni David ang katahimikan sa likod ng bawat pilit na salita. At ang katahimikang yon ay mas malakas at mas masakit kaysa sa anumang sigaw o hagulgol. Ito ang katahimikan ng pagsuko. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na siya nakatulog ng maayos, habang ang kanyang mga kasama ay mahimbing na natutulog. Si David ay nakaupo sa gilid ng kanyang kama. Nakatingin sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng Dubai ay hindi na maganda sa kanyang paningin. Ang mga ito ay malamig, malayo, at walang pakialam. Tila mga bituing hindi kayang abutin. Tulad ng hustisya para sa kanyang pamangkin. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Mula sa isang maliit na sulok na nakatago sa likod ng kanyang mga ID. Kinuha niya ang isang kupas at lukot na larawan. Ang larawan ni Leo. Kuha noong huling araw niya sa Pilipinas bago siya umalis patungong Dubai. Ang bata ay nakangiti ng malapad. Yakap-yakap ang isang lumang bola ng basketball na halos kalbo na. Naalala niyang huling pag-uusap nila sa may pintuan. Tito David. Sabi ng bata. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga pangarap na mas malaki pa sa kanya. Pagbalik mo, bili mo ako ng bola. Ha? Yung totoong bola. Yung maganda. Yung parang sa mga players sa TV. Oo naman, sagot ni David. Ginugulo ang buhok ng pamangkin. Pangako, bibili kita ng pinakamagandang bola sa buong mundo. Isang pangakong hindi natupad. Isang pangakong ngayon bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ang ala-alang yon. Kasama ang hungkag na boses ni Eliza sa telepono. Ay tila isang malakas na sampal sa kanyang muka. Ano ang silbi ng lahat ng kanyang pagtatrabaho kung ang kanyang pamilya ay unti-unting namamatay sa kalungkutan? Ano ang silbi ng pagpapatayo ng pader kung ang pundasyon ng kanilang pamilya ay gumuho na sa pagsikat ng araw sa disyerto? Isang bagong desisyon ang sumikat din sa puso ni David. Pumasok siya sa opisina ng kanilang construction site. Hinarap niya ang kanyang dayuhang manager. Isang lalaking palaging istrikto ngunit may respeto sa kanya. Ginoo. Sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat na hindi matitinag. Hindi ko na po i-renew ang aking kontrata. Uuwi na po ako sa Pilipinas. Ang manager ay nagtaka. Si David ay isa sa kanyang pinakamahuhusay na manggagawa. May problema ba? David mas malaking sahod. Ngunit nang makita niya ang determinasyon sa mga mata ni David. Isang determinasyon na hindi na mababago ng anumang halaga. Tumango na lamang siya. Sa harap na iyon, kinuha ni David ang lahat ng kanyang naipon. Ang perang pinag-ipunan niya para sana sa pagpapatayo ng sarili niyang bahay. Para sa sarili niyang kinabukasan. Ngayong, may iba na itong patutunguhan. Ito na ang kanyang gagamitin para sa isang mas mahalagang misyon. Uuwi siya sa Maynila. Hindi para maghanap ng trabaho o magbakasyon. Uuwi siya para hanapin ang hustisya para kay Leo. At para hanapin ang buhay na unti-unting nawawala sa kanyang kapatid habang nakasakay sa eroplano. Nakatingin si David sa bintana. Sa makapal na ulap sa ibaba na parang isang malawak na kumot na nagtatago sa mundo. Hindi niya nakikita ang mga nagtataasang gusali na kanyang iniwan. Hindi rin niya nakikita ang mga ulap sa kanyang harapan. Sa kanyang isip. Iisa lamang ang imahe, isang bakanting lote. Isang lumang bahay na malapit ng gibain. Hindi niya alam kung ano ang kanyang matatagpuan doon. Ngunit alam niyang kailangan niyang pumunta. Siya ay lumilipad patungo sa isang katotohanan na naghintay sa kanya sa loob ng 3 taon. Isang katotohanan na tahimik na nakahimlay sa ilalim ng lupa. Ika-6 na bahagi ang mga basag na alaala. Ang pagbabalik ni David sa Maynila ay hindi isang masayang pagdiriwang. Ang hangin sa paliparan ay kasing init at kasing bigat ng kanyang naaalala. Puno ng amoy ng usok at ng hindi maipaliwanag na kalungkutan. Ngunit ang pinakamabigat sa lahat ay ang yakap ng kanyang kapatid na si Eliza. Nang magkita sila sa arrival area, niyakap ni David si Eliza ng mahigpit.
Inaasahan ng pamilyar na init ng isang kapatid. Ngunit ang kanyang naramdaman ay isang katawang tila marupok. Isang katawang pagod na sa pagdadala ng isang hindi nakikitang pasanin. Tumingin siya sa mukha nito. Ang dating ngiti ni Eliza, na kayang magpasaya ng kahit sino, ay napalitan ng mga guhit ng kalungkutan sa paligid ng kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng buhay at kislap, ay tila isang malalim na balon ng paghihintay. Isang bintanang nakatingin sa isang nakaraang hindi na mababago. Tumanda siya ng 10 taon sa loob lamang ng 3. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni David ang kanyang sariling imbestigasyon. Hindi ito isang imbestigasyon na may mga baril at sirena. Ito ay isang tahimik at matiyagang paghahanap. Hindi siya nagpunta sa pulisya. Alam niyang ang kaso ay matagal nang itinabi sa isang kabinet na puno ng alikabok. Kinakalawang kasama ng iba pang mga nakalimutang trahedya. Wala siyang bagong ebidensya na maihaharap. Ang tanging dala niya ay isang pakiramdam, isang kutob na hindi maipaliwanag. Isang tinig sa kanyang kalooban na nagsasabing ang sagot ay malapit lang. Nagsimula siya sa pinakasimple. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kanilang eskinita. Umupo sa mga bangketa at makipag-usap sa mga dating kapitbahay. Ang kanyang misyon ay hindi magtanong ng direkta, kundi makinig. Sinusubukan niyang tipunin ang mga basag na piraso ng alaala mula sa araw na yon, na parang isang arkeologong naghahanap ng mga labi ng isang nawawalang sibilisasyon. Marami ang nakausap niya. Karamihan ay walang naaalala na kakaiba. Ang tanging natatandaan nila ay ang kaguluhan, ang mga sigaw, ang paghahanap, ang walang katapusang kwento tungkol sa isang puting van na hindi naman natagpuan. Ngunit si David ay matiyag. Alam niyang ang mga alaala ay parang alikabok. Kung hindi mo pupunasan, mananatili lamang itong nakatago sa isang sulok. Hindi napapansin. Isang hapon, pumunta siya sa maliit na sari-sari store sa kanto. Ang tindahan ni Aling Nena. Si Aling Nena ay isang matandang babae na halos buong buhay na niyang nakatira sa lugar na yon. Ang kanyang mga mata ay nakakita na ng maraming kwento. Mas marami pa kaysa sa mga paninda sa kanyang tindahan. Umupo si David sa isang maliit na bangko sa labas ng tindahan. Bumili ng isang boteng soft drink. At hinayaan lamang ang katahimikan sa pagitan nila. Aling Nena, kumusta na po simula niya? David, ikaw na pala yan. Kailan ka pa umuwi, sabi ng matanda. Ang kanyang ngiti ay nagpakita ng ilang mga kulang na ngipin. Nagkwentuhan sila tungkol sa mga bagay na walang kabuluhan. Tungkol sa buhay sa Dubai. Tungkol sa mga kapitbahay na lumipat na. At dahan-dahan. Maingat. Tulad ng isang taong naglalakad sa manipis na yelo. Ibinalik ni David ang usapan sa araw na nawala si Leo. Wala na po ba kayong ibang naaalala nung gabing yon? Aling Nena, kahit anong maliit na bagay lang. Kahit gaano pa kaordinaryo, humiling ang matanda. Wala na. Iho, ang naaalala ko lang ay ang iyak ni Eliza. Nakakaduro ng puso. At ang lintik na puting van na yon na pinag-usapan ng lahat. Hindi sumuko si David. Si Marco po ang kapinsan ko. Naaalala niyo po ba kung anong ginagawa niya noong mga oras na yon? Nag-isip si Aling Nena ng malalim. Ang kanyang noo ay kumunot na parang isang nilukot na papel. Si Marco. Mabait na bata yan? Matulunjin. Siya pa nga ang pinakaabalang naghahanap. Huminto siya. Tumingin siya sa malayo. Na tila may isang lumang larawan na biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang larawang matagal nang nakatago. Pero, teka, sabi niya. Ang kanyang boses ay mas mahina na. Halos isang bulong. May isa akong naalala. Noong gabing iyon. Pagkatapos ng kaguluhan. Nang lahat ay nasa labas na ng eskinita at naghahanap sa malayo. Nakita ko siya. Si Marco. Galing siya sa may kalsada. Nagbubuhat ng isang sako. Isang sako ng semento. Napakabigat. Kitang-kita ko sa paglalakad niya. Ipinasok niya sa kanilang bodega. Tumingin si David sa matanda. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Semento po sigurado po kadyo tumango si Aling Nena. O, semento. Akala kong ganoon. Aayusin niya siguro ang sahig nila na may bitak. Kaya hindi ko na pinansin. Isang ordinaryong bagay lang naman sa isang lumang bahay. Ngunit para kay David, hindi yon ordinaryo. Alam niyang walang sinabi si Marco tungkol sa pag-aayos ng sahig. Bakit kailangan ng isang tao ng simento sa gitna ng gabi? Sa gitna ng desperadong paghahanap sa isang nawawalang bata, isang sako ng simento, isang kasinungalingan tungkol sa isang puting van, isang sahig sa bodega, 3 magkakahiwalay na piraso ng palaisipan. Ngunit nang ilagay ni David ang mga ito sa tabi ng isa't isa sa kanyang isipan,
Nagsimula silang bumuo ng isang larawan, isang malabo, ngunit nakapangingilabot na larawan. Alam na ni David kung ano ang kanyang susunod na gagawin. Kailangan niyang makapasok sa bahay na yon. Kailangan niyang makita ang sahig na yon, bago pa ito tuluyang maglaho magpakailanman. Ikapitong bahagiyang tahimik na pagamin. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Sa gitna ng mga guho, sa ilalim ng walang awang sikat ng araw. Matapos basahin ang huling salita sa tala-arawan, si David ay nanatiling nakaluhod. Hindi gumagalaw, na parang isang estatwang gawa sa sakit at pagkabigla. Ang maruming kwaderno ay tila isang mabigat na bato sa kanyang mga nanginginig na kamay. Bawat pahina ay isang testamento sa isang kasamaang hindi masabi. Ang hangin ay huminto. Ang mundo ay tumahimik. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pintig ng kanyang sariling puso. Isang tunog ng katotohanang sumasabog sa loob niya. Winawasak ang lahat ng natitirang pag-asa. Binasa niya ulit ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumatakbo sa bawat salita. Umaasang may mali siyang nabasa. Umaasang ito ay isang masamang panaginip lamang. Ngunit hindi. Hindi na ito isang simpleng kwaderno. Ito ay isang bintana papasok sa isang kaluluwang baluktot. Isang kaluluwang nilamon ng inggit at pagkamuhi. Binasa niya ang mga salita ni Marco. Mga salitang naglalarawan sa kanyang lihim na pagkamuhi sa simpleng kaligayahan ni Eliza. Ang kanyang galit sa pagkakaroon nito ng isang anak na lalaki. Isang matalino at masayahing bata. Isang simbolo ng lahat ng bagay na wala siya. At ang kanyang may sakit na obsesyon kay Leo, hindi ito pagmamahal ng isang pinsan. Ito ay pagnanais na magmay-ari, na parang isang laruan. Adon, sa isang pahinang may mantsa ng kung anong likido. Isinalaysay ni Marco ang nangyari sa huling hapon na yon. Sa isang paraang tila inililipat niya ang sisi sa lahat ng bagay maliban sa kanyang sarili. Hindi niya planong saktan si Leo. Ang plano niya, ayon sa kanyang isinulat, ay itago lamang ang bata sa loob ng ilang araw. Ang plano niya ay palabasin na ang bata ay dinukot at pagkatapos, sa gitna ng kaguluhan, siya ang magiging bayani. Siya ang makakahanap kay Leo na nakatali ngunit ligtas. Sa kanong paraan, magkakaroon siya ng walang hanggang utang na loob mula kay Eliza. Sa kanong paraan, si Leo ay titingin sa kanya bilang isang tagapagligtas. Isang plano ng isang isip na desperado. Duwag at uhaw sa atensyon. Ngunit ang mga plano ng mga taong duwag ay madalas gumuho. Nang sinabi ni Marco kay Leo na hindi na muna ito uuwi, nagpumilit ang bata. Umiyak ito. Sumigaw ito ng nanay. Gusto na niyang umuwi. Sa gitna ng kanilang pag-aagawan malapit sa pinto, itinulak ni Marco si Leo upang patahimikin ito. Hindi malakas, ayon sa kanya. Ngunit sapat na para mawalan ng balanse ang isang 7 taong gulang na bata. Bumagsak si Leo. Ang kanyang ulo ay tumama sa matulis na kanto ng isang maliit na mesang gawa sa kahoy. Isang tunog. Isang katahimikan. Ang takot ay isang halimaw na nag-aabang sa dilim. At sa sandaling iyon, ang takot ay nilamon si Marco ng buo. Sa halip na humingi ng tulong. Sa halip na tumawag ng ambulansya, pinili niya ang kadiliman. Pinili niya ang pagsisinungaling. Ang kwento tungkol sa puting van ay isinilang mula sa takot na yon. At ang semento. Ang semento ay para takpan ang takot na yun magpakailanman. Nang matauhan si David mula sa kanyang pagkakatulala, isa lang ang kanyang ginawa. Kinuha niya ang kanyang telepono. At sa nanginginig na mga daliri, tinawagan ng pulisya. Dumating sila makalipas ang 1 oras. Sauna. Sila ay nag-aalinlangan. Isang lumang kwaderno. Isang kwento mula sa isang OFW na kararating lang. Ngunit nang makita nila ang determinasyon at sakit sa mga mata ni David, at nang mabasa nila ang mga huling salita sa tala-arawan, wala na silang pagpipilian. Dala ang mga pala at bareta. Sinimulan nilang basagin ang sahig ng bodega. Sa mismong lugar nila ay tinuro ni David. Ang tunog ng pagbasag ng semento ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Isang marahas na tunog ng pagbubunyag. Bawat pirasong nababasag ay tila isang piraso ng kasinungalingan na nawawasak. At pagkatapos, uminto sila. Sa ilalim ng isang manipis na layer ng lupa, may isang bagay na nakabalot sa isang lumang at maruming kumot. Walang nagsalita. Ang mga pulis, ang mga investigador, kahit si David. Lahat sila ay napuno ng isang mabigat at solemne na katahimikan. Dahan-dahan, maingat na inalis ng isang investigador na nakasuot ng guwantes ang kumot. At doon, sa wakas, pagkatapos ng 3 taon ng paghihintay sa dilim, ang katotohanan ay lumabas.
Isang maliit na kalansay. Ang mga buto ay marupok na at nabahiran ng lupa. Ngunit hindi may pagkakailang hugis. Ito ay ang mga labi ng isang bata at sa tabi nito, nakakalat ang ilang mga piraso ng tela. Kupas na at halos natunaw na sa lupa. Ngunit sa isang piraso, may isang kulay na hindi pa tuluyang nabubura. Isang kulay na sumisigaw sa gitna ng kadiliman. Pula. 3 taon. 3 taon na ang bata ay naroroon lamang sa ilalim ng kanilang mga paa, habang ang mundo ay patuloy na umiikot. Ngayon, ang hustisya ay nagsisimula pa lamang gumising. Kung kayo po ay nakikinig pa rin hanggang sa puntong ito, maaari po bang mag-iwan kayo ng komento sa ibaba ng salitang Pag-asa upang malaman ko na mayroon pa rin akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ipagpatuloy ko ang kwento ng paghahanap sa pag-asang yon. Ikawalong bahagi ang pagharap. Nang ang katotohanan ay mahukay mula sa lupa, ang batas naman ang nagsimulang gumalaw na parang isang dahan-dahan ngunit tiyak na makinarya. Isang malawakang paghahanap sa buong bansa ang inilunsad para kay Marco Vargas. Ang kanyang mukha, na dati pamilyar lamang sa kanilang iskinita, ay ngayon nasa bawat telebisyon at pahayagan. Isang paalala ng isang kasamaang nagtatago sa ilalim ng isang ordinaryong anyo. Ang taong nagtago sa likod ng isang maskara ng kabaitan sa loob ng 1 taon. At pagkatapos ay naglaho na parang bula, ay ngayon ang pinakahinahanap na tao sa Pilipinas. Ang kanyang kwento ay naging isang babala pagkatapos ng 2 linggo ng walang humpay na pagtugis. Natakpuan siya hindi sa isang magarbong syudad o sa isang malayong probinsya kung saan madali siyang makakapagtago. Natagpuan siya sa isang maliit at liblib na nayon ng mga mangingisda sa Palawan. Isang lugar na tila dulo na ng mundo. Namumuhay siya sa ilalim ng ibang pangalan. Nagtatrabaho bilang isang kargador sa pier. Ang kanyang balat ay sunog na sunog sa araw. Ang kanyang katawan ay payat na payat. Tila sinubukan niyang takasan ang kanyang sarili. Ngunit ang anino ng kanyang kasalanan ay sumunod sa kanya kahit saan. Nang dapin siya ng mga pulis, hindi siya nanlaban. Tila isang bahagi niya ang matagal nang naghihintay sa sandaling yon. Dinala siya pabalik sa Maynila. At doon, sa isang maliit, walang bintana, at malamig na silid para sa interogasyon, naganap ang paghaharap. Sa isang panig ng bakal na mesa, nakaupo si Marco. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa kanyang harapan. Ang kanyang dating anyo ng kumpiyansa, kahit papagka, ay wala na. Napalitan ng isang anyong pagod at talunan. Sa kabilang panig, nakaupo si David sa pahitang nila. Isang hindi nakikitang pader ng 3 taon ng sakit, paghihintay, at kasinungalingan sa pahintulot ng mga pulis. Pinayagan si David na makausap si Marco nang mag-isa sa loob ng ilang minuto. Walang sigawan, walang karahasan, tanging isang mabigat at nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid, na binabasag lamang ng mahinang ugong ng bentilador sa kisame. Sa simula, si Marco ay hindi nagsasalita. Nakayuko lamang siya, nakatingin sa sahig na semento na parang doon nakasulat ang kanyang kapalaran. Itinatanggi niya ang lahat sa pamamagitan ng kanyang pananahimik. Isang huling pader na kanyang itinayo. Hindi rin nagsalita si David. Hinayaan niya ang katahimikan na gawin ang trabaho nito. Pagkatapos ng ilang sandali, dahan-dahan niyang inilabas ang isang bagay mula sa kanyang bulsa at ipinatong ito sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapag ng manipis na plastik sa bakal ay tila isang putok ng baril sa loob ng silid. Ang kupas na card mula sa silid-aklatan, ang nakangiting mukha ni Leo, kahit malabo na, ay tila isang maliit na araw sa malamig na silid na yon. Isang munting akusasyon. Tumingin si Marco sa card. Isang maliit na pagyanig sa kanyang mga balikat. Isang mabilis na paglunok. At sa sandaling giyon, ang pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili ay nagsimulang gumuho. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi siya humingi ng tawad. Sa halip, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay David sa unang pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy ng galit at paninisi sa sarili na isinasalin niya sa iba. Kasalanan niya. Sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit puno ng lason. Kasalanan ninyong lahat. At doon, nagsimula siyang magsalita. Hindi isang pag-amin ng kasalanan, kundi isang litanya ng mga dahilan. Isang mahabang listahan ng mga paninisi sa mundo. Sinisi niya ang kahirapan. Sinisi niya ang lipunan na hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon. At higit sa lahat, sinisi niya si Elisa. Dahil sa kabila ng pagiging mag-isa nito, nagawa pa rin itong maging masaya. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa.
Palagi siyang mayroon, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inggit na matagal nang kinimkim. Kahit kailan, palagi siyang mayroon. Mayroon siyang disenteng trabaho, mayroon siyang respeto mula sa mga tao. At mayroon siyang Leo. At ako, ano ang mayroon ako? Wala. Isang palamunin sa sarili kong bahay. Isang anino lamang ng pamilya ninyo. Kahit ang batang yon. Mas mahal ninyo siya kaysa sa akin. Mas mahalaga siya. Gusto ko lang maranasan kung paano maging mahalaga. Kahit isang beses lang. Gusto kong malaman niya na ako ang mas kailangan niya. Hindi ang nanay niya. Ako. Ang kanyang mga salita ay isang agos ng dumi mula sa isang pusong matagal ng bulok. Isang pagtatanggol sa sarili ng isang taong talunan na ayaw harapin ang sariling kabiguan. Si David ay nakinig lamang ng tahimik. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Na parang isang batong hindi kayang sirain ng anumang alon. Hinayaan niyang ilabas ni Marco ang lahat ng lason sa loob nito. At nang matapos si Marco, nang ang silid ay muling napuno ng kanyang mabigat na paghinga, tumayo si David. Tumingin siya sa kanyang pinsan. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng malungkot na pagkaunawa sa lalim ng kanyang kahungkagan. At sinabi niya ang mga huling salita na maririnig ni Marco mula sa kanya, kahit na ibigay pa sa iyo ang lahat ng bagay sa mundo. Marco, sabi ni David. Ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng isang hatol. Hindi mo pa rin mararanasan ang pagmamahal dahil hindi ka marunong magbigay nito. Pagkatapos noon, tumalikod si David at lumabas ng silid. Iniwan si Marco kasama ang nag-iisang bagay na tunay na pag-aari nito ang kanyang sariling kahungkagan. Humarap na siya sa demonyo. Ngayon, kailangan niyang harapin ng isang mas mahirap na pagsubok ang pagsasabi ng katotohanan sa kanyang kapatid. Ikasiyam na bahagi ang katotohanang nagpapagaling. Ang paglalakbay pabalik sa kanilang tahanan ay ang pinakamahabang paglalakbay sa buhay ni David. Bawat metro na tinatakbo ng sasakyan sa magulong trapiko ng Maynila ay tila 1 kilometro. Ang bigat ng katotohanan ay isang pisikal na bagay. Isang bakal na nakadagan sa kanyang dibdib, na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Paano mo sasabihin sa isang ina ang isang kwentong sisira sa kanyang mundo? Nang tuluyan, paano mo ibibigay ang isang katotohanang mas matalim pa sa anumang kutsilyo na datnan niya si Eliza sa sala? Nakaupo sa kanyang paboritong upuang yantok. Tahimik na nagdarasal ni Rosario. Ang mga butil ng rosaryo ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga daliri. Isang pamilyar na ritual na nagbibigay sa kanya ng kaunting kapayapaan sa loob ng 3 taon ng kawalan ng katiyakan. Ang bahay ay tahimik. Isang katahimikang puno ng mga hindi nasasabing tanong. Tumigil si Eliza sa pagdarasal nang maramdaman niya ang presensya ni David. Itinaas niya ang kanyang mga mata. Sa mukha ang kanyang kapatid. May isang bagay na iba. Isang bagay na tapos na. Isang bigat na wala roon kanina. Alam na niya. Bago pa man magsalita si David, alam na ng puso ng isang ina. Umupo si David sa sahig sa harap niya. Tulad ng ginagawa niya noong sila ay mga bata pa at mayroon siyang masamang balita. Kinuha niya ang mga kamay ni Eliza. Malamig ang mga ito at bahagyang nanginginig. Hindi niya sinimulan sa mga malupit na detalye. Hindi niya sinabi ang tungkol sa bodega, sa semento, o sa kwaderno na puno ng galit. Sa halip, pinili niyang magkwento. Isang kwentong ginawa niya hindi para magsinungaling, kundi para protektahan ang natitirang piraso ng puso ng kanyang kapatid. Ate, simula niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pag-iingat, na parang naglalakad sa ibabaw ng basag na salamin. Nahanap na natin si Leo. Ang mga mata ni Aiza ay napuno ng luha. Ngunit hindi pa ito bumabagsak. Naghihintay. Isang paghihintay na tumagal ng 3 taon. Hindi na siya nawawala. Ate, hindi na natin kailangang maghanap pa. Patuloy ni David. Pinipigilan ang sariling panginginig ng boses. Nagpapahinga na siya. Kasama na niya ang Panginoon ngayon. Ate, ligtas na siya. At hindi na siya nag-iisa. Kasama na niya si nanay at tatay. Ikinuwento niya na ang taong nanakit kay Leo ay nahuli na. At haharapin nito ang hustisya dito sa lupa. Hindi niya binanggit ang pangalan ni Marco. Hindi pa sa ngayon. Ang mahalaga ay ang mensahe ng pagtatapos. Engi katarungan. At ng kapayapaan para sa isang kaluluwang matagal nang hindi matahimik. Si Eliza ay nakinig lamang ng tahimik. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Na tila tinitingnan ng isang mundong si David ay hindi nakikita. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagwala. Pagkatapos ng 3 taon ng pamumuhay sa isang limbo. Sa pagitan ng pag-asa na makikita niyang muli ang kanyang anak at ng desperasyon na baka hindi na ang katotohanan, kahit gaano pa kasakit, ay nagdala ng isang kakaibang uri ng kalayaan.
Ang paghihintay ay tapos na. Ang tanong ay nasagot na. At pagkatapos, dahan-dahan, isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sinundan ito ng isa pa. At isa pa. Hanggang sa ang kanyang muka ay naging isang tahimik na ilog ng luhang matagal nang naipon. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 3 taon, umiyak si Eliza. Ngunit hindi ito ang iyak ng desperasyon na nakita ni David noon. Ito ang iyak ng pagtanggap, ang iyak ng pagluluksa, ang iyak ng pagpapalaya. Yumuko si David at niyakap ang kanyang kapatid. At doon, sa sahig ng kanilang maliit na sala, sa ilalim ng tingin ng mga santo sa altar, ang magkapatid ay magkayakap na umiyak. Umiyak sila para sa isang batang nawala. Umiyak sila para sa isang pamilyang nawasak ng inggit. Umiyak sila para sa isang inosenteng buhay na kinuha ng napakaaga. At sa bawat patak ng kanilang luha, ang yelo na bumalot sa kanilang mga puso sa loob ng 3 taon ay nagsimulang matunaw. Ang sugat ay hindi kailanman maghihilom ng tuluyan. Mag-iiwan ito ng isang peklat na habang buhay nilang dadalhin. Ngunit sa sandaling yon, sa gitna ng kanilang pinagsamang sakit, ang proseso ng paghilom ay nagsimula. Alam nilang mahaba pa ang paglalakbay sa hinaharap. Ngunit sa gabing yon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 1,095 gabi, hindi na sila nag-iisa sa dilim. Mayroon na silang isa't isa. At mayroon na silang katotohanan. 10 bahagi ang pulang kamisetang sumasayaw sa hangin. Lumipas pa ang 1 taon. Ang panahon ay isang ilog na patuloy na dumadaloy. Nagdadala ng mga bagong simula at nag-iiwan ng mga lumang sakit sa pampang. Ang mundo ay patuloy na umikot. Ang mga balita ay nagbago. Ang kwento ni Leo Santos ay unti-unting nalimutan ng publiko. Napalitan ng mga bagong trahedya at mga bagong headline. Si Marco Vargas ay nilitis at nahatulang magkasala. Habang buhay na pagkabilanggo. Walang parole. Ang kanyang pangalan ay naging isang babala. Isang kwento ng inggit at kasamaan na ibinubulong sa mga eskinita. Isang paalala na ang pinakamasamang halimaw ay maaring magtago sa likod ng isang pamilyar na mukha. Ang lumang bahay kung saan nangyari ang krimen ay tuluyan ng giniba. Ang bakanteng lote, na dating isang simbolo ng isang madilim na sikreto, ay hindi na isang lugar ng takot. Sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng ilang donasyon mula sa mga taong naantig sa kwento, ito ay ginawang isang maliit na palaruan. Isang lugar ng tawanan at sigawan ng mga bata. Isang lugar ng buhay. Sa gitna nito, may isang maliit na puno ng nara na itinanim. At sa ilalim nito, isang simpleng plake na may nakasulat para kay Leo. At sa gitna ng pagbabagong ito, si Eliza at David ay nagbago rin. Hindi nila hinayaang lamunin sila ng kanilang sakit. Sa halip, ginawa nila itong isang binhi. Itinanim nila ito sa lupa ng kanilang komunidad. At mula roon, isang bagay na maganda ang tumubo. Itinatag nila ang Angelos Fund. Isang maliit na pundasyon na ipinangalan sa palayaw ni Leo. Ang layunin nito ay simpleng magbigay ng mga libreng gamit sa esports, lalo na sa basketball, para sa mga bata sa kanilang barangay na hindi kayang bumili ng sarili nila. Nag-oorganisa sila ng isang liga tuwing tag-araw. Ang Angelos Cup, isang kaganapan na naging sentro ng kasiyahan sa kanilang lugar. Isang hapon, sa kasagsagan ng tag-araw, ang palaruan ay puno ng buhay. Ang tunog ng bola na tumatalbog sa semento ay humahalo sa sigawan at tawanan ng mga bata. Si David, na ngayon may kaunting tiyan na at mukhang mas masaya, ang nagsisilbing referee. Ang kanyang pito ay malakas ngunit palaging may kasamang ngiti. Sa gilid ay nakorta. Nakaupo si Eliza sa isang bangko. Hindi na siya isang anino ng kanyang dating sarili. Ang kanyang mga mata ay may kislap na muli. Isang kislap ng kapayapaan. May isang tunay na ngiti sa kanyang mga labi habang ipinamimigay niya ang malamig na tubig sa mga batang nauuhaw at pinupunasan ang kanilang mga pawis. Isang batang lalaki na hindi hihigit sa 8 taong gulang. Ang mabilis na tumakbo. Ang bola ay tila nakadikit sa kanyang mga kamay. Nakasuot siya ng isang pulang kamiseta. Ang numerong 7 ay nasa kanyang likod. Tumalon siya. Inihagis ang bola. At shoot. Nagsigawan ng kanyang mga kasama. Ang batang nakapula ay tumawa ng malakas. Isang tawang dalisay at walang inaalala. Isang tawang umaabot hanggang sa kalangitan. Tumingin si Eliza sa kanya. At sa isang saglit, sa paraan ng pagtama ng sikat ng araw sa pulang kamiseta, sa paraan ng pagtawa ng bata, nakita niya si Leo. Hindi isang multo mula sa nakaraan na nagdudulot ng sakit, kundi isang masayang alaala. Isang paalala ng pagmamahal na hindi kailanman mamamatay. Hindi na siya umiyak.
Ngumiti na lamang siya. Isang ngiting payapa. Puno energy pagtanggap. At puno energy pasasalamat. Ang kwentong ito ay isang madilim na paglalakbay. Ipinakita nito sa atin ang pinakamalalim na sulok ng inggit at ang kasalanan ng pananahimik. Ngunit higit sa lahat, ipinakita nito sa atin ang isang bagay na mas makapangyarihan. Ipinakita nito na ang pagmamahal ng isang ina, ng isang kapatid, at ng isang komunidad ay kayang baguhin ang isang trahedya upang maging isang pamana. Na ang sakit ay maaaring maging isang lakas na nagpapagaling hindi lamang sa sarili, kundi pati na rin sa iba. Ang pulang kamiseta ni Leo ay hindi na isang simbolo ng isang buhay na kinuha. Ito ay naging isang bandila. Isang bandilang ang pag-asa. Nene komunidad. At ng isang pag-alalang sumasayaw sa hangin. Malaya at walang katapusan. And sa kabilang dilim, ang kwentong ito ay nag-iwan sa atin ng isang aral ng pag-asa. Ipinakita ng paglalakbay ng isang tiyo na walang sikretong hindi nabubunyag. At ang pagmamahal ay maaaring maging liwanag sa pinakamahabang gabi. Para sa inyo, ano ang tunay na kahulugan ng hustisya sa kwentong ito? Interesado akong malaman ng inyong mga pananaw upang maging bahagi ng ating komunidad ng mga kwento. Huwag mag-atubiling mag-subscribe sa channel ng LOP Kwento hanggang sa susunod nating kwentuhan. Maraming salamat sa inyong taos-pusong pakikinig.